si Boyeng Rimulya, nag-give in na nga. Putangin na, may isa ring abogaga na nagmamagaling na wala ring kokote. Categorically nakasaad na dapat na may iba pang mga requirements bago ma-subject or mabigyan ng benepisyo ang isang witness under the Witness Protection Program. Pero isinasaad din po sa RA 6981. Nako, 6981. Sinasabi lang doon na, sige, ano yung 6981? RA 6981, Section 5, Paragraph E. And I quote, to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So, in other words, malaya po na makapagbibigay ng mga reasonabling requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama. Mali. Mali. Meron na ngang rules. At saka yung sinasabi mo, isa ka rin tanga eh. Nag-a-apply pa lang. Yun yung sinasabi ni Marcoleta eh. Si SOJ nga, pumayag na eh. Kabobohang ka pa rin. Nag-a-apply pa lang. Ang usapan, sa pag-a-apply, ito lang yung requirement. Pasok sa requirement o hindi? Pasok. Bigyan mo ng protection. Pagdating sa loob, saka mo na ngayon i-assess. Chinacharot ka lang ba nito? Kinakangkong ka lang ba nito? Binabayabas ka ba nito? Doon mo malalaman, ma'am. Anak ng tinapay, nag-a-apply pa lang eh. At sa application, halimbawa, merong application form. Hindi mo naman pwedeng dagdagan yung application form. Sasagutin ko lang kung ano yung nasa application form. Boba rin talaga eh. Ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na sasalang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan. Yan nga yung mga parameters. Buong katotohanan. Tell all, kumbaga. Sino ang magdi-distinguish whether totoo yun o hindi? Maniniwala ka na lang sa kanila kagad? Titignan mo yung testimonya nila at titignan mo kung sino pa yung mga idadamay nila. You will still determine if they are the least guilty. And besides, kung pumasok na sila sa Witness Protection Program and they are now protected, pero under evaluation pa sila, pwede mo pa rin silang tanggalin dun sa Witness Protection Program, lalo na pag lumabag sila doon sa sinet nyong parameters. Sa sinet nyong patakaran, pwede nyo silang tanggalin dun. Ewan ko rito. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di umanong pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po ba nararapat din na isoli nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na hintayin pa? Yan yung pinagagawa nyo, Calabrais. Di sabihin nyo sa mga diskaya, isoli nyo yung mga sasakyan nyo, ganun. Di ba umamin naman na sila na corrupt sila di isoli nyo yung mga sasakyan nyo. You can always tell them that. Isoli mo na yan. Ninakaw mo yan? Isoli mo na. You can always ask for that. But it's still up to them. It's up to the courts to decide whether, magkano, ilan, yung dapat na isoli nila sa bayan. Nantoko naman to si Claire Castro. Ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila. Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik? Tanga. Kailangan natin yung testimonya nila. So mas kailangan natin sila kaysa sa kailangan nila tayo. Kaya mo nga sila nilalansi ng Witness Protection Program para magsalita sila at masabihin na kaming bahala sa'yo.
Tayo ang nanliligaw sa kanila because again, these Diskayas, they can deny anything and they can ask for you to just file cases in the court. At sa dami ng ninakaw nila, kaya nilang patagalin yung mga kaso na yan hanggang mamatay sila. Ganyang kakabobo, Claire. Yung Witness Protection Program, inaalok natin yan sa kanila para magsalita sila. Hindi ba deny ang mga yan? Anong ginawa ni Marcoleta? O ikaw wawaw, hindi ako naniniwala na ikaw ang may kasalanan. Alam ko may amo ka. Alam ko na pinagtatakpan mo yung amo mo, natatakot ka. Huwag kang mag-alala. May Witness Protection Program. Poproteksyonan ka namin. Magsalita ka lang. Tayo nanliligaw. Tayo yung may kailangan doon sa katotohanan. Do you expect may mga konsensya to mga putangin na to? Ang laki-laki ng perang ninakaw ng mga yan. Mga scammer yan, swindler yan, mga kriminal yan. Do you expect mababait yan? Lalansiin mo sila, papakita mo sa kanila, ito, ganda, sarap nitong mansanas na to. Lika, pasok ka rito. Kagatin mo to. Pero, sabihin mo lahat na nalalaman mo, ha? Hindi ba tayo may kailangan? Takinan to si Claire Castro, walang alam. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At laging panoorin ang lahat ng mga vloggers na lumalaban para sa bayang Pilipinas. Siyempre, Banateros, huwag niyong kalilimutan lahat ng ating mga kapatid na vloggers. Si Kuya Jack, yung bago nating member. Kuya Jack, si Master Judea, si Coach Oli, paring RJ, Banat Bay, si Boss Dada, at syempre si Jiggy Bara. Sabi ko na ba si Jiggy Bara? Yan panoorin yung mga si Kuya Jack, na din daw siya, vlog na din daw siya ng ganito. Intindihin nyo lang, intindihin nyo na lang. Maraming salamat sa inyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot para sa bayan.